Morning guys. Ayan, it's Monday, syempre. Ayan, so 2 days na tayong off. Isa pa, isang araw pa tayo. Ayan, so anyway, and dito na naman kami ni Zion, syempre sa bahay. And ngayon, nagluluto ako ngayon ng sinigang na hipon. Tapos magigisa lang din ako ng hipon mamaya. Kasi ay syempre matagal-tagal na rin tayo hindi nakapagluto, no? Ayan, so kwento ko na lang din. After ko kasi mag-birthday, syempre may mga natira, hindi naubos yung mga nag-sharon, may mga natirang mga pagkain. So yun yung inulam namin ni Emma for 1 week. Grabe. Kahit, alam mo yun, kahit utang-uta na kami sa pagkain. Kasi syempre, everyday ba naman, yun yung kakainin mo. Kasi ang mga natira noon that time ay, meron pa natirang sisig, may natirang kalderetang baka, konti na lang may natira. And ano pa, dinakdakan, naiwan din. May mga konti. So, basta yung mga naiwang pagkain, yun yung mga inunam namin ni Emma. Kasi nangihinayang din naman kasi kami kung magluluto ulit kami. Tapos, ang dami nga natirang pagkain. Ayan, so ang ginawa namin, hindi mo na kami nagluto ng 1 week, yung time na yun. Tapos, ngayon lang ulit ako magluluto. Ito nga, sinigang na hipon. Kasi nga, syempre, para may sabaw. Tsaka si Zion kasi mas gusto niyan. May mga sabaw-sabaw. Ayan, so anyway, makulimlim na naman ngayon. Pero magandang weather ngayon, guys. Kasi, ano lang, 14 siya ngayon. So, labas tayo. Pakita ko sa inyo, labas namin. So, maganda-ganda yung panahon ngayon. Parang yung mga Christmas light ko ay nagsipagbagsakan na. Kasi walang araw ngayon. So, hindi masyadong na-charge tong aking solar. Ito. Tapos ito, naglag na. Ayan. So, ayusin natin tong Christmas light natin na to. Maliit lang to, guys. Parang hindi nga tumatagal na magdamag to eh. Kasi nga, yung araw kasi nandito sa kabilang side namin, sa likod. Doon lumalabas, tapos lulubog dito rin banda. So, hindi masyadong naaarawan to. Ayan. Yung mga nilagay kong ilaw dito, natanggal. Kasi, pag, alam nyo na, pag nagkakat sila ng damo dito, natatamaan to. Tatanggalin ko na to. Ayan, mga nalaglang, mga natanggal na yung mga paa. Guys, nalaglag. So, tatapon na natin to. Pati itong pumpkin. Hindi kasi kami dumadaan dito, guys, no? Kaya minsan hindi ko na napapansin to. More on ang daan talaga namin dito sa likod. So, itatapon na natin yan. Okay. Nalimutan na namin. So, tapon na natin ito. Makulimlim din ngayon. Ayun o, tama yung panahon ngayon dito. Pero hindi siya ganun kalamig. Ayun, naka-t-shirt nga lang ako ngayon. Kasi itong solar ko dito, maganda to kasi laging may araw dito sa area na to. So, na-charge siya palagi. Ayan. Pero bala ko bumili ng Christmas light para ilagay ko dun sa harapan namin. Nakakatuwa. Alam mo yun, parang maramdaman mo yung feeling ng Christmas na. I mean, pa-Christmas na. Kasi nga, November na ngayon, ano? So, anong date pa ngayon? November 10? Oh, November 10 na. Bilis ang panahon ngayon. Ayan, so pinapakulo ko lang yung sabaw natin. Saka ko ilalagay yung hipon. Kasi ang hipon, madali lang naman lutuin yan. Say hi. Hi. Dito na naman kaming dalawa. No? Yeah. Yes, kasi hindi siya papasok sa daycare pag nandito ako sa bahay. Na? Mama? Yeah. Yes, so yun yung ganito yung ano namin talaga i-setup namin. Although gusto ko rin sana siya sa daycare kasi nga mas marami siyang matututunan. Pero naawa din ako kasi gigisingin siya na maaga. Tapos sunduin ulit siya. Tapos pagdating sa hapon, pagod na rin. Kaya okay na rin yung 3 days sa kanya sa daycare. Pero yung bayad namin, guys,
ano siya, fix kasi yun dito. 326 ang pagkakaalam ko. Monthly. So, kasama na yung food doon. Then, siguro, hindi ko alam kung may mga milk sila doon. Pero nasa baso yun, malamang kung meron man, ano. May milk ba kayo sa daycare? Ha? Meron? Parang hindi ka naman sure sa sagot mo. Yeah. Are you sure? Yeah. Okay. So, yun. Yun yung ano. Then, mamaya, sa hapon susunduin pa namin si Emma. Kasi nga, 4:30 pa yung labas nun. Pero bala ko, maaga kami alis ni Sai. Punta kami ng Super Beans. Titingin kami ng magandang deal. No? Kasi guys, minsan may Christmas light dun eh. Pero, bibili ako sa Goodwill ng Christmas light talaga. Para lagay ko dito sa harapan namin. Alright? So, yeah. Luto muna tayo guys. At kailangan kong pakainin si Sayon ng lunch. And, yeah, mahilig kasi ito sa sabaw eh. Kaya, mas maganda. Ito yung lutuin ko sinigang. Alright? See you later, guys. Okay, guys. So, pasundo na tayo kay Emma. Ayan, medyo madilim na. Dito kasi, guys, ay mabilis na magdilim. Mas mahaba ang, ano ngayon, mas mahaba ang gabi kumpara sa umaga. Diba, Sayan? Yeah. Oh, jacket ka na. Put mo na yung jacket. Jacket. Yeah, it's cold. Okay. Oh, ito. Itong minion. Suot mo yung minion. A stinky diaper. Hmm. Stinky diaper. Dali na. Put mo na yan. A stinky diaper. Yeah. Wait. Ayan guys, so medyo madilim na ng konti. Ayan, although may araw pa naman, pero palubog na. So so 4:30 pa lang dito. Ayan. Buti nga maganda yung weather pa, no? Hindi siya sobrang lamig. Oh, come on, Sayan, up na. So yun guys, sunduin muna natin si Emma. And let's go! Ayan guys, nasundo na ako ni Alvin. Yes, syempre naman. Sarap naman ng may sundo. Always naman kitang sinusundo pag hapon, pag wala akong pasok. Ayos Even may pasok pala ako. Oo, lagi akong sinusundo pag pauwi. So, ang ganda ng weather kanina, plus 13. Oh, hindi ngayon, tayo nilamig. Oo, hindi tayo nilamig sa pagko-commute. Yes. Yan, so hanggang kailan ba yung natin na yan? So, yung friend ko, taga Ontario, Oh, no? yeah, oo nga. Mas balot sila ng snow ngayon. Tsaka post ni Tita Belle. Oo, tsaka Tita Belle, mas makapal. Kasi dito sa amin nga, sa Calgary, lang yun eh, pahapyaw lang. Like 4 hours. Sa kanila daw, 5 a.m. to 5 p.m. nag-snow sa Ontario. Yeah. So shout out dyan sa beshi ko na nasa Yes. Ontario. Sana one time makapunta naman kami dyan. Hopefully. Ang dami naman nating sana. Oo nga eh. Wala pa nga kaming nalilibot talaga dito sa Canada. Mapuntahan yan. Toronto, Tapos, yung Victoria. Oo. Yan ang mga gusto ko mapuntahan talaga eh. Kasi iba talaga yung mga view dyan eh. Kailangan natin mag-ipon. Oo nga. Para may panggala. Alright, so uwi muna tayo guys. And yun nga pala no, pag uwi natin, ayan, i-discuss namin ang mga gastos yan na ngayon ay nagkabahay na tayo. So gaano ba kagastos or magkano ba ang ating binabayaran buwan-buwan sa lahat ng mga expenses yan sa pagkakaroon ng bahay. Alright, so kita-kits tayo guys! A few moments later. Hi guys! Good morning and welcome back to our channel. Yan, napaka-init na umaga mula dito sa amin sa Calgary. Ayan o, tirik na tirik yung araw dito. And may gustong magpapakitang gilas kasi. Naglilinis daw siya. Pero matapos kung maglinis na yan, pinapolish na lang niya. Mo lang yung iba mo kasi malagkit dito, mamantika. Kasi ako gumagamit ng kitchen. And then si Zion would like to say hi. Okay. So, yan, linis-linis lang muna kasi may parating kami bisita from Edmonton. Pero kababayan natin. Kababayan namin from Mindoro yon. And batchmate ko yon. So, linis-linis lang muna. Ayan, nagulo na naman ang sala. Ayan, mamaya ayusin ulit. So, ngayon, yan, mag-vlog muna daw kami dito. Ayan, inayos natin yung table. Wala pa nga akong runner. Inisip ko, decoratean ko na to ng pang Christmas.
para may Christmas feels naman. Wow. Right? Tapos Sige. natin yan dito para mataas. So, yun guys, no, tuloy natin yung vlog. And yun nga, gaya ng sinabi ni Emma, ay Pag-uusapan natin yung mga gastos namin dito sa pagkuha ng bahay. Like yung monthly payments na. yes. Para malaman, like magbigay ng information sa mga nag-iisip kung magre-rent ba or kukuha ng bahay. At least, yan, makita nyo kung ano ba yung sa sitwasyon namin. Yun nga, no, background lang. Kakakuha lang namin ng townhouse dito sa Calgary, Canada. And 2 years, 9 months kami dito sa Canada nung nakakuha na kami ng townhouse. And before that, renta muna kami. Syempre, yun naman talaga. Yun naman talaga yung simula mo dito sa Canada. Mag-rent ka muna. So, nag-rent muna kami 1 bedroom sa may Chinook Mall banda. 1,100 yon plus electricity and tenants insurance. Yes. So, yun nga lang, no? Ito na yung boom na yung international students, sobrang tumataas yung grabe renta yung ng presyo. bahay. Kaya from 1,100, tinaasan kami to almost 1,600. So, we felt na hindi sulit yung 1,600 for 1 bedroom. Kaya ginawa namin nun guys, naghanap kami ng iba na same price din. Oh, That same that price time. or mas mababa. Same price or that time. Tapos, ang nakuha nga namin itong sa Ogden, yung actually 2 bedroom lang yun. Tapos Plus yung isa them. kasi, Na basement. Hindi. Parang, ano yan lower suite na apartment. Hindi naman talaga siya technically basement. Yes. So, yun nga, no, from 1,600, yun yung umpisa namin. Pero Sunod na tuloy-tuloy taon, yung boom. naging 1.9. Increase na naman siya. Grabe. Pero yung kagandahan sa 1,900 ay Kasama na lahat. all-in siya. So, kasama na yung tubig, kuryente, tsaka heat. So, wala Except- kaming iniisip na other expenses except yung wifi. Ayun, yung Oo. internet. So, hindi naman talaga kasama yun. Add-on mo talaga siya. And then, yun na nga. So, sa house tour natin, yan, na-fall in love ka rin talaga minsan sa properties. And yun nga, napaisip namin na why not i-check namin kung kaya na ng budget natin kumuha ng bahay. So, yun nga, nung June lang kami lumipat Yes, June. dito. And then, meron na rin kaming separate vlogs talking about yung mga naging gastos namin, magkano yung cost nito, and then magkano yung cost sa lawyer, and everything, yung mga closing costs. So, ngayon naman, yan, i-tackle natin, magkano ba yung nagiging monthly expenses namin. Siyempre, hindi na rent yung binabayaran namin ngayon, kundi mortgage. Yes. Plus. Maraming plus yan. So, kapag homeowner ka, hindi lang ang iisipin mo yung equivalent ba ng rent, yung mortgage, kasi maraming other expenses na kaakibat yung pagiging homeowner. Yeah. And maraming kaakibat na sakit ng ulo. Siyempre. Kasi pag nagre-rent ka, yung mga sakit ng ulo, sagot yan ng landlord. Pero ngayon kasi parang kami na talaga. So, problema na namin lahat. Yan. So, punta na tayo sa bi-weekly payment. Yep. Yes. So, bali kasi kami guys, ginawa namin bi-weekly. Pwede Pwede naman rin namang, monthly, per month, o kaya yung twice a month, yung mga ganon. So, kagandahan na kasi guys sa bi-weekly, syempre, mas mapapaikli yung babayaran natin. Yes. Yung years, yung amortization period. So, ang pinili namin accelerated bi-weekly for 30 years yon, pero since accelerated, naging 25 years na lang plus several months. Sayang din Diba? yung 5 Almost 5 years din ang natanggal kasi i-accelerated bi-weekly mo siya. So, ibig sabihin may extra monthly payment ka per year. Yep. So, magkano ba ang aming nagiging bi-weekly payment dito sa mortgage? Okay. So, himay-himayin natin. Sa mortgage lang, $997 siya. Or sabihin natin $1,000 bi-weekly. And then, ina-add kasi doon yung sa broker na nakuha namin sa lender, pwede nilang i-add yung property tax for no additional cost. So, wala silang dinadagdag na interest or whatever. Basta, bayaran mo lang din yung on time, yung aabonohan nila. So,
ang ina-add nila ay nasa more than $100. $100. No, at least $100 kasi ang binabayaran namin bi-weekly is 1,101. Like butal na gano'n. So 1,100 bi-weekly. So kung isipin mo, 'di ba, every 4 weeks ang bayad namin 2,200. So 2,200. Parang sasabihin mo, ay parang ang lapit lang sa rent, Yes, no? totoo. Pero may additional pa kasi mamaya. May additional tayo. And since siya, bi-weekly, times 26 weeks. So, tinimes namin siya to 26 yung bi-weekly payments namin para makalculate kung magkano ba yung nagagastos namin per month. Yep. Yan para kasi by month yung basis natin. So, ang lalabas dyan, nasa $2,385 a month. Yeah. So, yun yung aming mortgage payment plus property tax. Yes. Diba? 2,385. Susunod naman dyan, syempre guys, yung aming condo fee. Yes. So, ang condo fee, it consists of yung maintenance fee, yung sa exterior part Outside. ng bahay namin. And then, yung lawn maintenance, pati na rin yung garbage disposal, kasama na yun doon. And then, pati na rin yung snow removal. So, hindi na tayo mag-shovel, guys. Yes, yun yung kagandahan. And then, sila na rin yung bahala sa outside home insurance. So, kapag may damage sa outside window, sa roof, sila yung mag-handle niyan. So, magkano yung condo fee natin? Okay, so ang condo fee namin, guys, is, to be exact, $386 per month. Yeah, so $386. So, mahal siya kumpara sa ibang like properties na tinignan namin. Pero kasi, like, gano'n naman yung average. Meron pa nga tayong kakilala, di ba? Mas mataas pa dyan. Pero yun nga, at least kasama na dito yung garbage, no? Tapos, yung outside home insurance namin. Yeah. And then, ngayon naman, dako tayo sa... Siyempre, ito naman yung isa sa mga madugo din, yung utilities dito, guys. So, yung utilities, it will vary. So, ang mabibigay lang namin na figure, yung latest Yung average namin. Yung dumarating sa atin. Kasi, lalala or tataas siya this coming winter. Yeah. So, ngayon, nasa average kami na $250 a month. Nandun na yung electricity, water and then heat. Yon. And finally, syempre, kung may outside insurance yung condo board, meron din kaming inside insurance. So, yung insurance sa loob, yan, nagpa-quote ako sa several insurance providers. Pero maganda pala kung saan naka-insured yung auto mo, doon ka kukuha ng home insurance kasi nagbibigay sila ng discount. And yung discount, i-apply yun sa auto insurance. So, like, average $300 yung auto insurance nung car namin. So, naka 15% discount kami doon. Yeah. So, lalabas parang nag-add lang kami ng $20. Pero technically, $50 yon, 50 to 60. Baka magtaka kayo guys, no, bakit sinabi namin dati $300 yung ano namin. Kasi nga guys, yung insurance ng kotse namin is comprehensive. So, two-way kasi yung sa amin. Kasi nga, medyo brand new siya yung nakuha namin. Kaya, hindi pwedeng one way. Oo. Meron kami ding, yung naging kotse, yung first car. One way lang yun Nasa 100 plus lang 190 yun. yata? 190. Mas mura kapag old car kasi one way. Pero syempre, hindi ka fully covered. So, mas maganda, comprehensive. Yun nga lang nga. Dito sa Alberta, guys, talaga. mas costly yung insurance dito. So, sa ibang parts ng mundo. And, sana all, diba? Kasi ang mumura ng insurance nila sa car. Yun nga. So, yung home insurance namin, sabihin na lang natin na nasa $20 to $50. So, hindi na namin isasama dito sa calculation yung mga grocery kasi gusto kong mapakita sa inyo yung sa bahay lang. Yan, para makita nyo or magkaroon kayo ng idea kung nag-iisip kayo ituloy yung pag-rent or kukuha ng bahay. So, in total, yung mortgage payments natin, $2,385. With property tax na yon, plus condo fee na $386. Plus utilities on average $250. And finally insurance estimated $50. $50, yeah.
So, in total, yung house payments namin, mortgage, utilities, insurance, ay aabot ng 3,071. yan. So, 3,071 guys. So, kunwari, i-compare mo yan sa yung nagre-rent kami na So, 1,900 tapos mag-increase na. So, 2,000. So, sabihin na lang natin 2,000. So, bali ang naging additional lang namin guys, sabi mo ng 1,1. 1,1. Like, ganon. Kasi nadagdag sa amin property tax. Kung hindi ka naman, 'di ba, may-ari ng bahay, kung nag-rent ka, sagot 'yun ng landlord. So kapag may bahay ka na, sagot mo yung property tax, sagot mo yung condo fee kung meron, pero kapag detached house wala kayong i-worry. Pero worry mo pati yung garbage disposal, pati yung mga exterior, kung may ma-damage, sagot mo yun. Yeah. At least ngayon kami kasi yun lang talaga guys yung kaya, hindi namin pinilit na mag-duplex kami or mag-detached actually, house. may nagtanong na sa atin yan, di ba? But hindi, bakit daw hindi na lang namin kinonsider yung walang condo fee. Kung gugustuhin talaga namin, gusto why talaga not? namin guys, wala. Pero hindi talaga kaya pa nun. So, kung ano lang yung magkasya, so kaya nga condo or townhouse. Kasi yun, syempre, yung sunod-sunod ba dito, condo, sunod townhouse, sunod duplex, sunod detached house. Kaya yun guys, kaya pinush na rin namin talaga kumuha ng bahay. Kasi nga, kinumpute din naman ni Emma. Parang lumalabas nga na, parang mag-a-add lang kami ng 1,1. Amin na yung property, di ba? Malaki pa rin Malaki na, pa rin, 1,100 na dagdag sa like pang bahay ninyo. Pero syempre in the long term, kung yun yung nakikita nyo, syempre may maiipon kayo somehow na equity. Yeah. Pero kung magko-compute kayo guys, hindi namin sinasabing maganda agad kumuha ng bahay kasi pag kumuha kayo under mortgage talaga, ang laki ng napupunta muna sa interest. Yes, normal naman. So parang talo ka pa sa mga first few years, walang masyadong nababawas sa principal mo. Kaya ang pagkuha talaga ng bahay is for long term. Yeah. Kasi kung iisipin mo short term siya, talo ka. Yan, kumpara sa nagre-rent. Yan. So mag-rent ka na lang kung may plans ka later on lumipat ng province, bumalik ng Pilipinas, yung mga ganon. So kapag may long-term plans ka naman, so abot ka ng 20 years dito, 30 years, or whatever, along the way, magiging sulit yung pagpili mo ng bahay kumpara sa pagre-rent. Yes, sir! So, yun guys, no, 3,071. So, medyo mahal siya. Mahal nga talaga. Kaya dapat kalkulado yung mga ginagastos ninyo. So, maybe sa separate vlog namin, ika-calculate yung buong cost of living namin dito. Kasama yung lahat. Grocery, yung mga gas expenses namin, mga insurance and other investment. Sunod na vlog guys, i-share namin sa inyo. Yan. Pero at least masagot na namin agad yung sa nagtatanong mo. Oo nga, kasi siguro nagko-consider siya kung rent or buying na ng bahay. Or gusto niya lang kamustahin magkano ba yung gastos natin. Kasi nga, hindi naman talaga biro na magkabahay dito sa Canada, lalo na dito sa Calgary. So, yung value nga ng bahay namin or yung townhouse, guys, bahay na yon for example, sa Edmonton or other town dito sa Alberta. Pero syempre, kasi nandito yung trabaho namin as of now, di ba? Doon muna talaga kami maghahanap. Yan. So, kung mag-iisip ka rin talaga, depende. Yung iba, from Vancouver, bibili talaga ng bahay dito sa Calgary. Kasi ang... May kilala ko niyan. Ano yan, parang binenta niya guys yung bahay niya sa Vancouver. Pagdating niya dito, bumili siya ng, as in, kinash niya, may natira pa siya. Yes. Tapos, kunwari, kung yung pera mo naman sa Calgary, ilipat mo, for example, sa Edmonton or sa Saskatchewan, mas malaking bahay. Meron tayong guest dito, no? Nasa 280,000 daw yung binili niyang bahay sa Saskatchewan. Ay, ang laki na. Diba? Kaya yung value, parang isipin mo rin, although kunwari, malaki yung value sa amin sa Saskatchewan, wala naman dun yung worth namin. Yes. Or, diba? So, kanya-kanya yan, isipin nyo kung saan magiging mas worth it yung pera nyo. Yung pera namin, ito lang yung nagkasya sa Calgary, which is townhouse. So, hopefully, things will get better. No? Maling natin ay upsize or upgrade din tayo. We don't know, pero syempre as of now, kami, kung saan yung afford, dito muna kami. Naman. And we are happy naman sa townhouse kasi
para sa aming tatlo din, malaki na. Malaki na sa amin. Parang aalog-alog. Tsaka kasi ang hirap din pag malaking bahay. Oo, mahirap i-maintain. Utilities mo na lang din eh. Siyempre, the more na malaking bahay mo, mas malaki yung expenses mo dun sa sa loob. Yan, kaya, syempre, kung ano yung afford natin guys, wag tayong pumilit ng hindi afford kasi tayo din yung mahihirapan, lalo na for example, yan ang may maging problem sa work. Trabaho. Yan. So, dapat, kalkulado kung may mawalan ng work, kaya pa rin yung isa, or, syempre, may extra, yan, para may time din na makapaghanap ng work ulit, yung nawala ng trabaho. So, yun guys, no? Ano ang sa tingin nyo? Rent or buy? Yan. So, actually, ang makakasagot niyan is kayo lang kasi it's very personal. Tsaka, depende yan sa finances ninyo. Diba? And other relevant factors. Alright, so yun guys, no, I hope na nakatulong tong video na to. And dun sa nag-comment sa amin, ayan na po, sinagot na namin yung comment nyo. And siya nga pala, no, maybe next time, no, update naman tayo ulit sa investment or TFSA natin. Hindi na ako naka-follow-up video, pero sa mga gusto mag-create ng TFSA account para makapag-umpisa na rin kayo mag-invest dito sa stock market, yan, you can register using the link below para magkaroon na kayo ng bonus na $25 sa Wealthsimple. Alright, so yun guys, sa ganito na lang. We'll see you on the next one.